Tayo po ay pinag-aaralan natin ang pamumuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. At ito ay tinuro sa atin ng Panginoon ng Matthew chapter 5, Sermon on the Mount. Isa pong kamalian dito na marami pong mga gustong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon na wala munang pagbabago ang kanilang mga puso. Kaya mahirap pong isagawa ito ng mga taong hindi pa naipanganak na muli at lalabas po ito na isang moralidad lamang. Marami po ang nagbabago pero hindi ligtas. So sila po ay mapapasailalim sa kasabihang reformation without regeneration. Kaya marami po ang namumuhay sa Sermon of the Mount na kanilang pinamumuhay sa paraang laman. Ngunit ito po ay utos at turo ng Panginoon sa mga naligtas na kung paano mamuhay sa kaharian ng Diyos. At kung nais ninyong makapamuhay, may sagawa ninyo ang mga aral na ito ng Panginoon, kailangan mo nang kayo po ay magsuko ng inyong buhay sa Kanya, magsuko ng kasalanan at sumampalataya sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ito ay maaari mo nang maisagawa ang aral na ito. Now, sa mga nakaraan po, nagturo ang ating Panginoon tungkol sa pangugali na dapat anuman ang mangyari, anong persecutions, anong trials, anong sufferings dumating, manatili tayo sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Na hindi tayo nasisira o nawawalang kabuluhan natin dahil sa mga tinding problema sa buhay, manatili tayo sa pamumuhay bilang ligtas, bilang asin at ilaw. Anuman, kung tayo pa ay maging sanhi ng katitisuran, dapat nating ayusin ang bagay nito. At kung tayo naman ay tumingin tulad ng mga pagtingin ng mga taga-sanlibutan na may mahalay, dapat ating ayusin ito, ituwid natin, hindi tayo dapat mamuhay sa bagay na yan. At nakaraan, tinalakay natin ang mariing pagtuturo ng Panginoon tungkol sa pag-aasawa. Itinakda ng Diyos at pattern ng Panginoon sa creation pattern na siya'y lumikha ng lalaki at babae lamang at wala na pong iba. Ang layunin upang sila'y magsama at sila'y maging isa. At walang sino mang maaaring makapaghihiwalay nun maliban na lamang sa kamatayan. Nabatay po sa ating na pag-aaralan na mayroon pong nagiging basis po para po sa paghihiwalayan, walang iba kundi ang adultery. Kapag mayroon pong naganap na adultery, ito po yung biblical na dahilan, basis para magkaroon ng hiwalayan. Pero hindi nangangahulugan na pwedeng mag-asawa. Muli, tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay noong covenant na yun ng marriage at maaring mag-aasawa. Pero kung walang biblical grounds na adultery, na alam naman natin ay hindi talaga po pwede. At ito ay magiging adultery o pangangalunya lamang talaga. Bagamat ang hiwalayan ayon sa ating napag-aralan, ipinahintulot ng banal na kasulatan sa isang biblical grounds o sa dahilan talagang biblical. Pero hindi ito kailanman ipinag-uutos ang paghihiwalay. At ang ating Panginoon, kahit na mayroong biblical grounds ng divorcement, ang hangarin talaga ng Panginoon ay reconciliation, if possible. Kung maaari na sila'y magbalikan, yun po ang kalooban ng Diyos at yun din po itinakda sa ating family code na kailangan talaga kung mayroong mga temporary separation, ang layunin ng korte ay dapat sila ay ma-reconciled pabalik. So yun po ang layunin ng divorce at remarriage. Remarriage kung patay ang kanyang kabiyak. Ngunit, tignan natin, ang turing ng Panginoon sa ganitong mga biktima ng kanila pong buhay dahil po sa kasalanan, tinatanggap sila ng Panginoon. At marami sa kanila ang naligtas, na bago, na ituwid ang kanilang buhay. At kung kayo man
ay nasa ganitong relasyon, ay pwede kayong maging maayos, may gobyerno tayong magsasaayos upang sa ganon, kayo po ay malaya po sa inyong konsyensya na namumuhay na ayon po sa kalooban ng Panginoon at kayo po ay magiging katanggap-tanggap din sa iglesia. Sapagat ang iglesia po ay hindi maaaring tumanggap kung nananatili pa sa, ibig sabihin, hindi maaaring tumanggap as member. Pero yung pag-attend po, kailangan po ninyong umattend. Kailangan, sapagat dito kayo makakalaya at may biyayang Panginoon upang maisaayos ang ganyang klaseng reliyon, ganyang relasyon. Pero sa iglesia po, hindi po kayo matatanggap as a member hanggat hindi naayos pa. Kung kailangan kayo ikasal, dapat magpakasal. Ayusin natin ito. Ngayon, dapat tayong maging kapanipaniwala sa ating mga salita at patotoo tungkol sa bagay na ito. Ngayong umaga, nais kong sundan natin ang pag-aaral nito sa Matthew chapter 5 verse 33 to 37 na may kaugnayan pa rin sa pamumuhay sa Kingdom of God. Bilang Kristiyano, dapat magsalita ng tapat. Dapat may katapatan. So, ito po yung ating paksa ngayon. Tema natin, kahalagahan ng kredibilidad. Kahalagahan ng kredibilidad. Ano ibig sabihin ng credibility? Ibig sabihin, ikaw ay katanggap-tanggap, kapanipaniwala na sa katapatan kung magsalita. Okay, kaya ang tanong, tama bang manumpa sa korte? Tama bang manumpa sa korte? Sapagat ang panunumpa roon, sinasabi, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? At hindi po yun. Panunumpa po yun. Nanunumpa ka bang magsasabi ng totoo, ng buong katotohanan at walang iba kundi katotohanan lamang? Tulungan ka ng Diyos? Marami pong paniniwala ng mga tao sa ating panahon na ito hindi maaaring mangyari. Hindi dapat mangyari na magkaroon ng panunumpa sa korte. At mayroon din naman na kailangan manumpa sa korte. Dahil ang sinasabi nila, ba't kailangan kang manumpa? Alam ba ng tao kung ikaw nagsasabi ng totoo? So kailangan bang manumpa ng ganon? Ay tignan natin po sa Biblia, ano ba itinuturo ng banal na kasulatan pagdating po sa panunumpa. Basahin natin ito. Matthew chapter 5 verse 33 to 37. Ganito ang sinasabi. Narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata. Itutuwid ko lang po yung Tagalog dyan. Sapagat sa English po, ang pagkakasabi dyan, again you have heard that the ancient were told, you shall not make false vows, but shall fulfill your vows to the Lord. So tatagalogin ko po sa ganung klase, ganung pangungusap. Narinig din ninyo na sinasabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang gumawa ng bulaang panunumpa sa pangako, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinananata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, 34, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagat iyon ang trono ng Diyos, kahit ang lupa, sapagat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagat hindi mo magagawang puti o itim ang iyong buhok. Ngunit ang iyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat at sa masama. Yan po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli, lumalapit kami sa inyong presensya, sa iyong kabanalan, at aming dinadalangin ng inyong banal espiritu na siyang magturo sa amin ng kaunawaan sa iyong banal na salita. Huwag niyong hayaan na ito po
unawain namin sa laman sapagkat hindi po ito maaring magkasundo, kundi maunawaan namin ito sa Espiritu para sa aming ikabubuti at maaring kaliligtas din sa iba na wala pa kay Kristo. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now dito sa ating binasa, tingnan natin dito ang tatlong pahayag tungkol sa panunumpa. Una, ang tamang panunumpa. Ikalawa, ang maling panunumpa. At pangatlo, ang tapat na pananalita. Napakalaga po ito sapagkat ang kausap dito ng Panginoon ay mga alagad. Ang kanyang mga tao, mga Kristiyano. At napakalaga din sa mga nayampo kasunod sa mga alagad upang hindi nila ito pamuhay sa kanilang sariling lakas, kundi sila magpailalim muna sa biyaya ng Diyos sa kaligtasan upang may pamuhay nila ito at may sagawa sa paraang sila po ay naligtas. Dito, nagpapatuloy si Kristo upang ituwid ang isa pang maling interpretasyon ng batas. Maling interpretasyon ng batas, kung tawagin yan oral law, ng mga eskriba. Alam natin, noong sulat po ang kautusan, 10 kautusan, mismong daliri ng Diyos ang sumulat nito. At upang ito kanilang protektahan, gumawa sila ng interpretasyon o panibagong batas mula sa kanilang labi upang wag nilang masuway ang 10 ito. Bagamat ang Diyos ay nagturo sa pamamagitan kay Moises, kung tawagin yan, the Moses Law, the Torah, ay mayroon pa rin silang oral law, kung tawagin yan, tradisyon, pasa-pasang paniniwala. At yan ay hindi kinalulugdan ng Panginoon sapagkat hanggang sa panahon ni Kristo, ang sinusunod ng mga eskriba at ng mga tao ay ang tradisyon imbis na ang salita o batas ng Diyos. At dahil dito, pagdating sa pag-aasawa at pagdating dito sa panunumpa, itutuwid ng Panginoon ang maling interpretasyon ng oral law ng mga eskriba. Ang batas tungkol sa mga panunumpa ay matatagpuan natin sa batas ni Moises. Batas ni Moises, Leviticus at saka Deuteronomy. Gusto kong basahin ang dalawang ito, mga kapatid. Leviticus 19 verse 12 and Deuteronomy 23:23. Upang sa ganun makita natin na ito talaga ay nasa batas ni Moises. Ngunit, ito'y ininterpret ng oral law. Ganito ang sabi sa Leviticus 19. At huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng aking pangalan sa kasinungalingan. Huwag daw sumumpa na ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa kasinungalingan. Sa gayoy, lalapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Nandiyan po yan sa batas ni Moises na huwag daw manumpa ang sino man sa pangalan ng Diyos sapagkat yan ay kalapastanganan. Now, Deuteronomy 23:23, ganitong sabi, maingat mong isasagawa ang lumabas sa iyong mga labi ayon sa iyong kusang loob na ipinananata sa Panginoon mong Diyos na ipinangako ng iyong bibig. Mayroon din namang pananata palang kusang loob sa Panginoon. Pwede rin pala, hindi pinagbabawal. Kaso nga lamang dapat mong tuparin sapagkat ang panata mo ay sa Panginoon. So sa batas ni Moises, mayroong ipinagbabawal at mayroon ding ipinapahintulot. Na makikita natin ito, dagdag pa sa batas ni Moises, ay ginagamit sa mahalagang usapin ang panunumpa. Tulad halimbawa, Exodus 22:11. Ganito ang pagkakasabi sa Exodus 22:11. Ang pagsumpa nilang dalawa sa Panginoon ang mamamagitan sa kanilang upang makita kung pinakialaman niya o hindi ang pag-aari ng kanyang kapwa at tanggapin ang may-ari ang sumpa at siya ay hindi magsasauli. Mayroon pong nagsusumpaan dalawa sa pangalan ng Panginoon. Pwede yun. Pinahintulot yun ayon sa batas ni Moises. Isa pa, Leviticus 5:1. Ganito ang sabi.
Kapag may hayagang panawagan upang sumaksi at magagawa ng isang tao na sumaksi bilang isa sa nakakita o nakarinig, ngunit ayaw namang magsalita, ang taong iyon ay nagkakasala na dapat parusahan. So nakita natin sa batas ni Moises, okay, mayroon talagang panunumpa sa pangalan ng Panginoon. Pero mayroon ding hindi dapat manumpa kung hindi tutuparin. Yun ay kalapas-tanganan. Ngayon, tingnan natin ngayon sa ating pag-aaral, verse 33 hanggang 37, una, ang tamang panunumpa. Tamang panunumpa. So makita natin, ipinapahintulot ng Panginoon ang taong mangako na ginagawa sa kanyang pangalan. Ang Diyos ay natutuwa dyan. Na kung mangako ka, yung pangako mo, panunumpaan mo, dahil sa pangalan ng Panginoon, yun ang dapat. Sapagkat, yung definition o kahulugan ng panunumpa sa biblical, ito ang sabi. Hebrew 6:16. Ang sabi dito, nanunumpa ang mga tao sa harap ng higit na mataas sa kanila. Yung pala yung panunumpa. Meron kang ipinanumpa ng higit na mataas kaysa iyo. At ang sumpang binitiwan bilang katibayan ay nagwawakas ng bawat usapin. Ganun pala. Kaya pagka nangako ang isang tao nanumpa, ibig sabihin tapos ng usapan. Ibig sabihin, pagka nanumpa ang isang tao sa pangalan ng Diyos, tapos na usapin. Dahil ang kasunod dyan, tutuparin. Okay? So napakalinaw po na tamang panunumpa upang maging credible ang iyong salita o salita ng tao, dapat mayroong pangako. Kailangan silang manumpa sa pangalan ng Diyos upang matapos ang usapan. Ginagawa ito. Ginagawa ito dahil ang panunumpa ay sa pangalan ng Diyos. So hindi po natin pinagbabawal. Mayroong panunumpa sa pangalan ng Diyos, credible. Ibig sabihin, mapagkatiwalaan. Now, pero tignan natin na ang panunumpa sa pangalan ng Diyos, ito rin ay nagbubukas ng pinto para sa kasalanan. Tandaan natin, ito'y nagbibigay ng pinto, bukas na pinto para sa kasalanan. Sapagkat sino mang hindi tumutupad sa kanyang pangako o panunumpa, siya'y nalalagay sa paghahatol. Sapagkat nilapastanganan niya ang pangalan ng Panginoon. Pwede bang mangyari yun na hindi talaga tutuparin? Oo. Sapagkat mismong Biblia, Psalms 58 verse 3, lahat ng tao ay ipinanganak sa kasinungalingan o pinanganak ng sinungaling. Walang tao rito na hindi ipinanganak na sinungaling. Psalms 58 verse 3. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sa bahay bata pa lamang nandun na po ang kasamaan. Kaya minsan tingin natin sa ating anak, turing natin anghel. Well, talaga, anghel sa tingin natin. Pero wag nating kalimutan na kahit yung sanggol na yon nasa sinapupunan pa lamang, siya po'y isang makasalanan. Nakatali ng kasamaan sa kanya. Paglabas niyan, ilang buwan lang yan, isang buwan, pwede ka nang duraan yan. Pwede ka nang sampalin yan. Hindi mo kailang turuan. Lalabas talaga yung kalikasan ng kasamaan. Sinasabi dito, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Kaya nga, all men are depraved. Kaya lahat ng tao kailangan maligtas. Kahit ang sanggol, kailangan maligtas. Paano? Diyos lang nakakalam nun. Diyos lang nakakalam nun. Pero, huwag nating isipin na ang bata ay ligtas na agad. So nakita natin, pwedeng hindi gawin ang panunumpa dahil ang tao talaga'y isinilang na sinungaling. At maliban pa dyan, ay kagalakan at kasiyahan ng tao ang magsinungaling. Psalm 62 verse 4. Sila'y nagbabalak lamang upang ibagsak siya sa kanyang kadakilaan. Sila'y nasisiyahan sa mga kasinungalingan. Sila'y nagpupuri ng bibig nila.
ngunit sa kalooban sila'y nanunumpa. Nakita nyo? Kaya nga, dapat sa ating pagsasama, kailangan nagkakaroon tayo ng isang kubong interest at yan ay kabanalan. Sapagkat kung wala po tayo pakikisama sa isa't isa sa kabanalan, wala tayong katiyakan ng pakikisama ng Diyos na banal. Kaya nga, ito'y gustong-gusto ng tao, ugali ng tao ang magsinungaling. Mismong banal na kasulatan, nagsasabi Jeremiah chapter 9 verse 3 to 5, ugali ng tao ang magsinungaling. Ang sabi, Jeremiah chapter 9 verse 3 to 5, ganito ang sabi, pinabaluktot nila ang kanilang dila gaya ng pana, ang kasinungalingan at hindi katotohanan ang nananaig sa lupain, sapagkat sila'y nagpapatuloy mula sa kasamaan tungo sa kasamaan at hindi nila ako nakikilala, sabi ng Panginoon. Mag-ingat ang bawat isa sa kanyang kapwa at huwag kayong magtiwala sa sino mang kapatid, sapagkat bawat kapatid ay mang-aagaw at bawat kapwa ay gumagala bilang isang maninirang puri. Dinadaya ng bawat isa ang kanyang kapwa at hindi nagsasalita ng katotohanan. Kanilang tinuturuan ang kanilang dila na magsalita ng kabulaanan. Sila'y gumagawa ng kasamaan, pinapagod ang sarili sa paggawa ng kasamaan. Alam niyo po, ang taong sinungaling, nakakapagod po yun. Kasi dapat memoryahin niya lahat ng sasabihin niya, kailan niya sinabi, anong oras, saang lugar, upang siya'y paniwalaan. At alam natin, hindi po pwede yun, lalabas at lalabas. Pero ang nais ng Panginoon, maging credible tayo sa ating pananalita. No? Gawa-gawa natin. Pag mayroon tayong narinig ng kwento, gagawa rin tayo ng sarili nating kwento para maging bida tayo. Mga kapatid, mag-ingat po tayo dahil lahat ng salita natin ay sinasabi natin ito sa harapan ng Diyos. So ito po ay isang pagpapahintulot po sa kasalanan. Ito po yung pagpapanumpa. Ito po ay ginagawa ng marami para po sa malaking pakinabang. Now, hindi po naman sinasabi lahat ng mayaman ay masama. Pero halos karamihan, kaya yumayaman dahil sa kasinungalingan. Mga kapatid. Bakit pinintulot ng Diyos yun? Bakit hindi niya patayin? Mga kapatid yan ng Diyos natin. Kung ating titignan ang principles between Esau and Jacob, diyan natin malaman. Si Esau, isang taong di kumikilala sa Diyos, pinabayaan ng Diyos sa special grace upang siya yumaman. Yumaman talaga siya. Ang kanyang kayamanan, ibig sabihin, pinabayaan siya ng Diyos sa kanyang kasamaan. Pero si Jacob, minahal ng Diyos, kaya pinilayan. Andun lagi ang disiplina. Hindi siya tulad kay Esau, sapagkat mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya nga, kapag sumusobra ang tao na hindi kinikilala ang Diyos, hindi ibig sabihin pinagpala siya, kundi siya'y pinabayaan. So, panunumpa po ay pagbibigay bukas ng pinto tungo sa kasinungalingan. Itong problema sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. At even doon sa mga nagpo-profess na Christian, tinatanggap ng Diyos that they are His people. Pero ang sabi Hosea chapter 4 verse 6, my people perish for lack of knowledge. Wala silang kaalaman. Bakit? Sa tuwing may mga pagtuturo, wala sila. Sa tuwing may pagtuturo, tulog sila. Kaya hindi nila naunawaan yung katotohanan. Kaya ang kanilang ginagawa ay hiwalay sa kalooban ng Diyos. Pero ang mga taong kilala ang Diyos, kilala ang kanyang attributes, kilala ang kanyang katangian, para silang mga bayani na gumagawa, nagpapatuloy at lumalago. Saan natin makikita yun? Daniel. Napag-aralan natin last time, Daniel chapter 11, verse 32, ganito ang sabi, kanyang akitin na may labis na papuri ang mga sumusuway sa tipan. Ngunit, ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at kikilos. Yung matibay po dyan,
Sa original, sila po'y gagawa tulad ng bayani. At gagawa kikilos talaga yung mga taong nakakakilala sa Diyos. Ngayon, kung hindi mo talaga kilala ang Diyos, hanggang ngayon, alam mo lang, basta sumampalataya tayo, Kristiyano ako, walang kabanalan. Why? Dahil hindi kilala ang Diyos. Sila po ay mapapahamak. Itong problema sa maraming nagsasabing Christian sa ating panahon. So ikalawa, ang panunumpa sa pangalan ng Diyos ay isang taimtim. Ano yung una? Isang bukas na pinto sa kasalanan. Ngayon naman, ang panunumpa sa pangalan ng Diyos ay isang taimtim na panata ng katotohanan. Wala ka ng ibang gagawin na panunumpa maliban sa pangalan ng Diyos sapagkat siya ang pinaka-highest sa lahat. Kaya nga pag ikay nagsalita, tiyakin mong nasa katotohanan. Ganitong klase ng panunumpa, ginagawa ito, number one, ng Diyos. Diyos ang unang gumagawa niyan. At ito'y ginagawa din ng mga tao ng Diyos. Tino mo ang sabi sa Genesis chapter 22 verse 16, ang Diyos mismo, ang sabi ng Panginoon. At sinabi niya, sumusumpa ako sa aking sarili, sapagkat wala nang tataas sa Diyos maliban sa Diyos. Kaya ang Panginoon di pwedeng sumumpa sa pangalan natin. Tayo'y mga pygmies lamang. Siya'y sumusumpa sa kanyang sarili. Wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Sumusumpa ang Diyos sa kanyang sarili. Hebrews chapter 6 verse 13. Ganito ang sabi, nang mangako ang Diyos kay Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham, palibasa'y walang sino mang higit na dakila sa kanyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa kanyang sarili. Ginagawa ng Diyos ang panunumpa sa kanyang sariling pangalan. At ginagawa rin ito ng mga tao ng Diyos. Sapagkat wala nang hihigit pang mapagkatiwalaan ka sa iyong pangako, kundi ang pangalan ng Diyos. Ginamit ito ni Abraham at kay Abimelech. Ginamit ito ni Jacob, ni Isaac, laban sa mga pagpapatibay ng kanilang pananalita. Ginagamit ito ng mga tao ng Diyos. Ginamit ito ni David kay Jonathan, na sila'y nagsumpaan sa pangalan ng Panginoon. Ginamit ito ni Ruth. Ginamit ito ng Israel. Ginamit ito ni Joshua. May panunumpa sa pangalan ng Diyos. Ito ay isang taimtim na pangako ng katotohanan. Napakaganda pong mangako sa pangalan ng Diyos sapagkat katiwa-tiwala talaga. Pero ito rin ay pintong bukas para sa kasalanan dahil sa pagsisinungaling. Kaya maaring manumpa sa pangalan ng Diyos lamang. Tandaan natin yan. Pwedeng manumpa, pero dapat sa Diyos lamang. Sapagkat ito'y taimtim na pagsasabi ng panata ng katotohanan. At ito ay ipinag-uutos. Ipinag-uutos ang manumpa sa pangalan ng Diyos lamang. Wala nang iba. Ipinag-uutos ito sa banal na kasulatan. Deuteronomy chapter 6 verse 13. Ganito ang sabi. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos at maglingkod ka sa Kanya at ikaw ay sumumpa sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Utos yan, mga kapatid. Na dapat kung tayo po'y manumpa, gawin natin panunumpa sa pangalan ng Panginoon. Deuteronomy 10:20. Ganito ang sabi. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos, maglingkod ka sa Kanya at sa Kanya'y manatili ka sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay sumumpa ka. Pwede pala, mga kapatid, manumpa na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Ngunit, tuparin mo. Sapagkat kung hindi mo tutuparin, ang hukom o paghahatol ng Diyos kasunod sa iyo. Kaya mag-isip tayo, kailangan bang manumpa sa pangalan ng Panginoon? O gawin ko lang, hindi na lang pangalan ng Panginoon, kundi ipanunumpa ko na lang yung
iglesia ng Panginoon. Ay, iglesia, ano yun eh? Katawan ng Diyos yan. So, maniniwala na siguro, sumpa mo man. Sumpa ko sa pangalan ng aming iglesia, MGBC. O di kaya, sumpa man. Isinusumpa ko sa pangalan ng aking lolong patay na, 2 taon na. O, 200 taon na. O di kaya, isinusumpa ko sa ibabaw ng puntod ng aking ina. Huwag lang sa Diyos. Kasi sa Diyos kasi, may hatol kasunod. Eh kung sa nanay ko, sa puntod nanay ko, sino ka hatol sa akin? Pwede ba yun? So yun ang tamang panunumpa in the name of God. Alone. Alone. Lamang. Ngayon, tignan natin ang maling panunumpa na ginagawa ng oral tradition o ng mga eskriba. 34 to 36. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lunsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang iyong buhok. Ito yung mali. Ang mga eskriba sa time ng Panginoon, binabaluktot nila ang paggamit ng panunumpa. Tanda natin, allowed ito sa batas ni Moises. Allowed ito sa Diyos, ang manumpa. Ngunit, dahil sa wrong interpretation ng mga eskriba, binaluktot nila ang panata sa panahon pa, hanggang sa panahon ng ating Panginoon. Now, sagrado ang manumpa sa pangalan ng Diyos. Kailangan mo itong tuparin dahil mananagot ka sa Diyos kung hindi. Kaya itong mga eskriba, gumagawa sila ng panibagong batas upang hindi nila malapastangan ang pangalan ng Diyos. Nanunumpa sila sa pangalan ng templo, sa pangalan ng Jerusalem, sa pangalan ng kani-kanino. Nanunumpa sila gamit ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Langit, lupa, Jerusalem, ulo. Sa unang tingin, tila maganda ang kanilang ginagawa nitong mga rabi na ito. Pero ang sabi nila, pananatilihin mo ang mga panata sa Panginoon. Yun ang kagandahan doon eh. Pag sa Panginoon ka, panatilihin mo. Pero kung hindi ka sigurado sa iyong pangako, gamitin mo yung langit, gamitin mo yung lupa, Jerusalem, pati ulo mo. Kaya mga guro ng batas na ito, gumawa sila ng dalawang pagkakamali sa pagtuturo sa mga tao nung panahon ni Jesus. Una, binibigyan nila ng halaga ang panunumpa bilang tradisyon nila. Meaning to say, sa panahong ito, nang dumating ang Panginoon, naging lifestyle na nila ang manumpa para mapagkatiwalaan ng kapwa ang kanilang salita. Hindi sila nanunumpa in the name of God, nanunumpa sila sa pangalan ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Magaang sa kanila ang manumpa para lang magkaroon ng approval ang kanyang sinabi. At yan ang nangyayari sa atin. Sumpaman, darating ako Sunday. Anong pinanumpa nila? Ang templo, ang iglesia. Sumpaman, pa ako nakarating ng abroad, magbibigay ako ng tithes. Tithes is a sacred thing to the Lord. Yun ang ginagamit pang panunumpa. Ngayon, itong mga eskriba, ang sabi nila, wala kang pananagutan. Kung gamitin mo ang Jerusalem, gamitin mo ang langit, gamitin mo ang lupa. Kaya sa panahon nila, laganap para lang magkaroon ng credibility ang kanilang salita,
nanunumpa sila kung saan, kaya natatanggap ang kanilang sinasabi. Dinideklara nila anuman ang paraang panunumpa, okay lang yun sa kanila. Kaya ang panunumpa sa time ng Panginoon, dumating ang Panginoon, daily activities ito. Araw-araw ginagawa nila. So anong lumalabas? Halos lahat ng tao ron sinungaling. Kasi, kaya sila nanumpa sa mga bagay at hindi sa Diyos dahil wala silang layunin na tuparin ang kanilang sinasabi. Dito nga lang example lang to, huwag naman kayo masaktan, sana. Bagong bisita. Uy, sana makarating kayo muli sa Sunday. Oo, pastor. Nasaan? Sumpa man, pastor. Anong ginagamit nilang panumpa? Kamay. Kaya mag-ingat tayo sa paggamit ng kamay. Hindi sa iyan. Nilikha ng Diyos yan. Sumpa man. Tanong ko, tama ba yung panunumpa sa korte? Yes. Sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga, ang sino mang matagpo ang sinungaling, ano nangyari? Kulong. Baka mabitay pa. So, hindi ka basta-basta manunumpa sa korte kung hindi ka magsasabing totoo. Sabihin mo lahat ang totoo. So, ang panunumpa sa tayo ng Panginoon, naging daily lifestyle na nila ito. At dito sa ating panahon, ganun nangyari. Ano sabi sa banal na kasulatan to sa sinungaling? Revelation chapter 21 verse 8, liars go to hell. Ngayon, kung wala kang Kristo, diretso ko sa impyerno. Pero kung ikaw ay may Kristo, nakagawa kang sinungalingan, all you have to do is confess it, and He is just, holy and just to forgive you. So dito, inuuri nila ang klase ng panunumpa na hindi ginagamit ang pangalan ng Diyos. Kaya ito'y kinondem ng Panginoon ang ganitong klase ng panunumpa. Condemned by God. Tingnan nyo, ginagamit nila ang langit, ito ay tirahan ng Diyos. Ginagamit nila ang lupa, ito'y tungtungan ng Diyos. Ginagamit ang templo, ito ay presensya ng Diyos. Ginagamit nila ang ulo, hindi ka nakapagpapaputi ng iyong buhok o nagpapaitim. Lahat yan ay gawa ng Diyos. At kapag ginamit mo yan directly, you are gumagawa ka ng oath mismo sa Panginoon. Natingnan nyo ang sinasabi pa ni Jesus Christ sa Matthew pagdating sa panunumpa. 23. At ang nanunumpang ito, mga religious leaders. Nakakaya kung pastor ang magsasalita ng panunumpa. Hindi siya dapat maging pastor, hindi siya pwedeng mangaral ng katotohanan, pero ang buhay niya ay kasinungalingan. Ganito po ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 16. Chapter 23, verse 16 to 22. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay na nagsasabi, kung ipanumpa ninuman ang templo, ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung ipanumpa ninuman ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. Now, gusto kong i-apply sa atin ito. Hindi ako dadalo, pastor, ngayon, pero bibigay ko sa iyo yung aking ikapo. Ipinanumpa mo yung ikapo mo that you are a good citizen of heaven, at the same time, wala ka doon sa presensya ng Diyos, sa pagsamba. Is that good? Verse 17, kayong mga mangmang at mga bulag, alin bang higit na dakila, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Gawain talaga natin ang magikapo. Dahil tinitignan natin that the church is the temple of God. Tayo nagbibigay sa Diyos. At ginagamit ng iglesia ang ating kaloob sa Diyos. Alin ba mas malaga? Mas malaga siyempre ang temple of God.
Verse 18, at sinasabi ninyo, kung ipanunumpa ninuman ang dambana o altar, ay walay yung kabuluhan, sabi ng mga eskriba. Ngunit kung ipanumpa ninuman ang handog na nasa ibabaw nito, siya ay may pananagutan. Kayong mga bulag, ang sabi sa 19, sapagkat alin ba ang higit na dakila, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Lord, promise, sa susunod, hindi ko nagagamitin yung tithes ko. Dudublihin ko, Panginoon. Alin ba mas malaga, dublihin mo yung tithes mo o yung katapatan mo sa altar ng Diyos, sa presence of God? Ano importante doon? Bisaya pa, di mo maulog-ulog ang Ginoo in town doon. Kusang loob natin niyang ipinangako na tayo po ay magbibigay ng ikapo, tapos dadayain natin ang Diyos. Ninanakawan natin ang Diyos. 19, kayo mga bulag, sapagkat alin ba ang higit na dakila, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Pagka nagbibigay tayo ng ating handog, nababanal yan dahil dito sa iglesia, presensya ng Panginoon. 21, ang gumagamit sa templo sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa kanya na tumatahan sa loob nito. Nakita nyo? Ito'y tahanan ng Diyos. 23, kabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerba buena, ng anis at ng kumino at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan. Basta't magbigay lang tayo, huwag di baling dumalo, magbakasyon tayo, punta tayo sa Hong Kong, basta nagbibigay tayo ng ating tithes, kahit yung maliit natin, yerba, mga kapatid, so on and so forth. Wala rong kabuluhan ng templo. Kaya hindi tayo natututo pa eh. May consequence ang lahat na yun. Bakit tayo nagsasuffer ng ganito, kawalan ng ganito? Dahil minamaliit natin ang ating pangako sa Diyos. At ang ating binibigyan ng halaga, yung ating nagawang katungkulan. Dudublehin ko naman eh. Pero hindi tayo nagbibigay ng halaga sa presensya ng Diyos. Basta magbigay ka lang ng ikapo, kalulugdan ka na ng Diyos kahit wala ka sa kanyang presensya. Pagkay panumpa natin ang langit, alam natin trono ng Diyos yun eh. So yun po yung mali at tamang panunumpa. Ngayon, sa ating panahon ngayon, kailangan ba nating manumpa? Hindi na. Ipamuhay natin kung ano yung itinagda sa atin. Kaya nga ang batas ay hindi na batas para sa atin para tayo maging matuwid, kundi ang batas ay isang matamis na pagkain para sa kalusugan ng ating pamumuhay Kristiyano. So anong dapat gawin? Maging credible tayo sa pananalita. Di na kailangan natin manumpa ngayon. Just say what is true. 37 sa ating text. Ngunit, ang inyong pananalita ay maging oo. Kung oo. Hindi kung hindi. Sapagkat anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Nakita nyo? Sa panahon po ng ating Panginoon, hindi na kailangan tayong manumpa. As Christian, tinalakay ng Panginoon ito yung batas sapagkat nariyan pa ang lumang tipan na pakikipagdigma. At pag si Kristo ay nabayubay na sa krus, lahat ng kautusan naganap na sa Kanya, kaya lahat ng sumampalataya kay Kristo, tanggap niya na ang kaganapan ng lahat ng pangako. At ang kailangan lamang natin ay ang kabanalan ng ating pananalita. Kung oo, oo!
Kung hindi, hindi. Sapagat anumang labis dyan, ito ay mula na sa kasamaan. Kaya nga para sa mga pinagpalang mga tao, dapat sa ating lifestyle, sa ating pangugali araw-araw, kailangang credible ang ating pananalita. Totoo, mapagkatiwalaan. Hindi na kailangan sumpa natin ng Diyos. Taglay natin ng Diyos. Nasa loob natin si Kristo. Tayo'y tahanan ng Diyos. Pag sinabing credible, panipaniwala, mapagkatiwalaan. And that is Christian. Asin siya. Salita niya ay may timplang asin. Pinananabikan ng mga tao na sila'y makarinig ng katotohanan sa isang Kristiyano. Siya'y ilaw. At walang anumang kadiliman sa kanya. Kung may kadiliman man, agad niya itong inilalapit sa Panginoon upang siya mapanumbalik ang presensya ng Diyos sa kanya. So dapat hindi na tayo magdaragdag doon. Na hindi pinipigilan ni Jesus ang manumpa sa hukuman. Sapagat walang ibang dapat gawin ng mga tao ron sa ganung klaseng kalagayan na dapat magsalita ng katapatan, kundi ang manumpa sa pangalan ng Diyos. Pero wag natin gamitin sa kasinungalingan sapagkat pangatlong utos yan. Pangatlong utos yan sa Ten Commandments. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. At doon din sa pangsyam na utos. Thou shalt not bear false witness. Kaya ang isang Kristiyano, kahit wala pong panunumpa, pwede nang gawin. Christian kapanipaniwala, at talaga namang magpagkatiwalaan ang iyong pananalita. Ginagamit ng mga tao ang kasinungalingan sa pamamagitan ng panunumpa upang pagandahin ang impresyon nila sa tao, upang sila'y maging katanggap-tanggap at kapanipaniwala. Still, kasinungalingan. So pinupuri dito ng Panginoon ang kanyang mga tao. Mga simple ang isipan, simple ang pananalita, at simple ang mga gawa. Pinupuri ng Diyos ang mga simple man. Dapat katotohanan ay walang antas, walang degree, walang hagdan. Ano yung mas totoo, mas grabe, mas higit. Dapat walang anino. Sapagkat half-truth is a lie. Kalahating katotohanan, yan ay buong kasinungalingan. Maraming nasabi, white lies is good. Still, it's a lie. So therefore, lie is darkness. Puting kasinungalingan, madilim na kasinungalingan yan. Kaya mga Christians, sa daily conversation natin, sa pang-araw-araw nating pag-ipag-usap, kailangan na sa katotohanan. Huwag nang mangako. Pag sinabi mo ayaw mo, hindi pwede. Pag gusto mo, oo. Let your yes be yes, and your no, no. Sapagkat, anumang humigit dyan, yan ay kasamaan. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Dahil ako rin, ginagawa ko rin ng mga kasinungalingan. At kailangan tayo lumago dyan, mamuhay tayo sa espiritu at hindi sa laman. Binago ng puso natin eh. Binago na yung puso natin na kung sino yung ating dapat mahalin. Binago na rin ang ating espiritu upang tayo makitaan ng bagong ugalit katangian. Iyo'y gawa ng Diyos at iyan ay hindi mapasinungalingan. Tayo na ang magtrabaho niya. Gawin nating
sa daily conversation, lifestyle natin must be credible ang ating mga salita. Dapat tayo maging tapat, tayo mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos inaasahang maging tapat. Hindi namumuhay sa laman, kundi sa Espiritu. Namumuhay lagi sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, laging ang isipan ni Kristo, taglay natin. Salita ni Kristo ay Espiritu at Espiritu yung bibigay buhay sa atin. Kaya bilang Kristiyano, maging credible ang pananalita natin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang salita ninyo ay tulad ng tabak, magkabilay talim, nanunuot sa kailaliman at pinaghiwalayan ng aming butot kaluluwa upang ilantad ang nararapat, upang kami makapamuhay sa katapatan gaya ng aming Diyos na naglikha sa amin, binigyan kami ng bagong pusong tapat, bagong espiritong banal upang makapamuhay sa kabanalan, sapagkat kung walang kabanalan, wala pong sino mang makakita sa Diyos. Kaya Lord, tulungan niyo kami na pag-ibayuhin namin, pagsagawa namin ang kabanalan upang kami ay iyong kalugdan sa araw-araw. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.